Map Vito muna, ano ba yung lalaruin nilang mga mapa? Eagle Eye 2.0, matik na yan! Oh, alis na. Alis na agad ang Eagle Eye 2.0 dito. First map is gonna be that sub-base na nakita na rin natin coming in from Ubik Maniac. So I'm not surprised about that pick. We do have Ankara and Port. So parang deja vu rin nung first series natin aside from the compound being swapped out to the sub-base. Yeah. And ito, at least new map for us para dito sa ating Game 3. So later on, for sure, we're gonna get to see Black Widow, Mexico if open para sa kanila. Pero Eagle Eye 2.0 feeling ko talagang autoban na yan eh. Kahit saan eh. Autoban na agad yan, men. I mean, huwag mo nang asahan na talagang lalabas nga yan. Pero ayun na nga, like what you've said, sub-base na pinili nga ng Ubik Maniac dito, Execration, Ankara, yun yung home court nila, kumbaga, pero ang port muna dito naman sa kabila. Yeah, that's gonna be the decider map that we have para sa ating pangatlong mapa kung aabot tayo ng ating third map dito, which is also a pretty strong map to play around with pagdating sa mga decider natin. May mga teams na specifically malalakas pagdating sa o malaking strength itong port. Yeah. I do think na medyo nagpapantay itong dalawa kahit papano, and I'm excited to see kung ano yung magiging performance coming into this match. Like, is it gonna be the same players na magpa-pop off the last time we've casted? Is it gonna be the snipers this time as well? Yeah. Si JJ na magpapataas ng stats, for example. Really? It's been a week already since the last time nga nung nakasama natin itong mga tropa na to. Pero yun nga, without further ado, game na! Itong dalawa, grabe naman yung crossfire. Umpisa pa lang talagang barila na. Lalong-lalo na yung mga players dito ng Ubik Maniac, Diyos ko, pulado na. Together with Execration as well. JJ, nangalahati agad yung buhay niya no? Pero mas matindi yung nangyari kay Dre doon na may hawak pa nung C4 natin. So they have to be much more careful itong initiating fights. Napakalaki agad ng damage na nabibigay para sa kanila. Di possession malala, mid-control mula sa side. At least ng Execration, wala pa rin nakahanap na pick-off to. Pero ngayon, pagdating naman dito nga kila JJ and kay Dracifer, they're super low on HP. Pero pagdating naman dito sa approach na pinapakita nga dito ng Execration, medyo slow din talaga. We're actually waiting if ever talaga makakapatas lalo dito si Carlo. Kasi if ever na yung gamit mo dito, if ever sniper ka, kailangan mo talaga mapitas yung mga kalaban mo para maganda yung posisyon nyo na makapasok nga sa loob ng site. Pero lahat sila nasa labas lang. Mamaya na daw sila dediretso, bes. Smoked off din kasi yung wooden doors natin, no? So, it's more of a patience game coming in from Execration right here. Lalo na kay 30 na nag-aantay kung meron bang magpo-push up o kahit papano magsaswing doon sa angulo niya. Pero JJ, in a pretty much good spot especially pag naspatan niya si Teng dito sa vents. Oo. Pero ngayon, 50 seconds in mga tropa. Inaantay na lang talaga natin yung pagpasok nila. Pero in just a few minutes talagang dire-diretso na sila. But right now, for the side of Execration, itong push na talagang hinahanap natin, talagang mapipigilan pa ni JJ. Pero JJ, let's see if ever makakaisaba. Pero kamuntir si JJ doon. Diyos ko, nabawasan pa ata siya ng kakaunti. Pero sabi ni no pinatun sa isa. Carlo will catch one sprint. Bring onto the side again. Execution will catch the players of UM agad-agad. Puli kita 3 vs 3. The equalizer is here. Pero yung position ngayon dito ng UM, Diyos ko, KLB catching one. Puli kita 2 vs 2 right now. KLB super low. Carlo as well. Pero yung bomba na plant na. Wala nang intro dito, men. Retake na. Retake potential is pretty much alive, especially 2v1 yung scenario ngayon. And again, low HP yung isa, kaya agad-agad mapapunish. Pero nga lang, Dolph, buhay na buhay pa para sa round na yun. Ubik Maniac taking in the lead here into a 1-0. And at least, really quick retake nga na pinakita nga dito ng Ubik Maniac. No? To be honest, Execution is all over the place. They're all over the place, man. Matindi yung map control na fortify nila dito. But it's just Ubik Maniac, quick on the trades, quick on the kills, quick on the rotation as well. It's like they know kung saan talaga pupunta yung mga kalaban nila. But right now, KLB and JJ is kind of low. But Tracer mo, Bobby Bump, and look at the spray and pray. But JJ with a 3K.
Gandang crossfire, literal, pagdating dito mismo. And nasagot din agad ng Execration with their own double kill as well. It's still a 2v2, buhay pa yung sniper na yan. At mula sa spawn, mahanap dito si 30, now left alone is gonna be Ram. Hawak niya naman niya yung C4 kahit papano, but he still has to find the space. Oh no. Pagdating naman dito mga tropa, si Ram na lang ang mag-iisa, pero KLP catching him off guard. 2-0 already. Ubik Maniac, kung sinasabi natin lagi, Bessie, assert dominance pa lang, umpisa pa lang. Ano na, lamangan mo na. Ika nga, di ba? Oo. Smoke off agad-agad dahil matindi ang engaging fight dito sa posisyon na to kanina. That's why they wanna adjust and make sure na walang bigla-biglang papasok at lilitaw dyan. 30 still on the positioning pagdating sa mid-control niya. And itong vents, alam naman natin na minsan nagiging heavy contention point talaga to, lalo na kung gusto mong mag-A site, no? Dahil dito nanggagaling yung mga late lurk na yan. And it also allows you to have that access towards the middle of mid-doors. Pero mga tropa, delikado pa. Pagdating nga dito sa Execution, ito na ata yung oras na makakascore sila. Pero ngayon, like what you've said, no? I mean, sa totoo lang, yung Ubik Maniac dito, talagang, the way that they approach itong fights na to, sobrang solid yung mga crossfires Positioning-wise pa lang, talagang kitang-kita mo na yung experience na talagang binibuild nila dito. But for Carlo, talagang, it's actually really pressuring kung talagang alam ng buong team na talagang kailangan mo talaga maka-pick off dito ng isa. It's just that opening na kailangan mo talaga makuha dito. Pero ngayon, with the verticality nga na ginagawa nga ni KLB, delikado dito ang Execration if hindi na makikita. Let's see though, it's more of a patience game coming in. At syempre, nag-aantay lang dito ang mga players ng Ubik Maniac as well. Sniper possession, KLP, nasa DLP lang. Kitang-kita siya dito and that's the shot from Carlo connecting. At yun yung kailangan nila, Bessie. Pero pagdating nga dito sa vents, kanina si JJ nakapitas dito ng isa. Pero tignan natin kung talaga sino, makakaisa rin siya dito. Kasi nga someone's actually really trying to keep up already, but that is JJ. Siya ulit ang makakakuha nga ng isa. Grabe naman, the great wall of JJ. Walang nakakatakas kahit isa. Tagahawak ng vents. Oh. Literal, lahat ng pwede mong masilip, lahat ng pwede mong daan ng sulok, babantayan dito ni JJ. And that allows them to at least na mawala yung pressure nung magiging 4v5 sana. And now we are down to a 4v4. Walang sniper though para sa side ng Ubik Maniac. So pretty much, it's gonna be that aim duel battle sa loob ng site mismo. And Dolph managed to pull off a double kill. Kaso nakatatlo rin si Teng dito. Kaya si Carlo na naiiwan at natitira. Hawak niya naman yung C4. Smoked off din. Sino kahit papano. And this battle, talagang kailangan nga nila maipanalo mga tropa. Pero dito naman ngayon sa side nga ng Ubik Maniac, sila pa rin talaga ang makakuha. Doon pa lang sa Great Wall of JJ, nakuha na niya. Kitang-kita na mo, 5 kills already ang meron siya. Pero pagdating nga dito kay Dracifer, kailangan talaga niya makapag-come back dito together with 30 as well. But for Execution, it's not yet over. Yun ang sinasabi natin, Dracifer, 1-to-1 trade on to the side of Dolph. At ang importante, talagang lumalamang na nga sila kasi si Ram nakaisa na. Malamang sila ngayon pero hindi nila pwedeng hayaan maiwan ulit sila sa isang 1v1 na wala silang oras para makapag-plant ng C4 dito. At yun na nga, napabagsak na rin si 30 sa kamay ng Ubik Maniac. It's a 3v3 scenario. They wanna try pincing in pagdating sa B site here. Pero yung bantay rin kasi ng Ubik Maniac, napakalalim Parang hindi mo talaga makukuhanan ng info at all. Yeah, talagang sobrang hirap din talaga basahin ng possessioning ng mga kalaban nga nila. Pero dito naman ngayon sa side ng Execration, talagang malay mo, makuha pa rin naman nila to. Lamang sila in terms of HP, lamang sila in terms of oras, so talagang kayang-kaya pa. And ngayon, Ubik Maniac, it's just the patience pain natin talaga na pinapakita nga natin ngayon. Pero si Carler and Ram, body system, magkasama silang dalawa. Pero si Teng, medyo malayo pa. In terms of popping off, actually Ram talagang nanggigil siya. Pero Carlo, what a huge pick off. Take it down, JJ. Pero
Papasok na rin sila. Carlo, nasisilip sa mga kalaban nga niya. Pero quick turnaround of events. Talaga nalilikuran na nila yung mga tropa nila. No, it's just right there on the corner. But Ram with a 2K. First point na na-execration to. Gandang trades mula sa side ng execration, ha? Especially yung reset ni Carlo dito with the AWM, making sure he hit this shot. The calmness of the aim, ika nga, especially kung kalaban mo ay rifle, ay hindi naman tumama sa headshot agad-agad. So it gives him a little bit of a chance to make that reset happen, and at least napitas nila yung mga players na kailangan mo talagang linisin pagdating sa loob ng site. At saka ang bilis ng resback ni Ram. Oh yeah, yun nga eh. Mabilis yung rotations nila, kumbaga, no? Talagang hindi nga nila hinahayaan na makaisa pa itong Ubik Mania, kasi as long as talaga makuha mo nga to, I mean, at least open pa yung pinakita nga nating graphics nga kanina. For Excel, kailangan nga nila may panalo to. 3, yung top 3 ng ating leaderboards. Pero, yung mga players nga dito ng Excel, nakadalawa na. Pero ang problema, si Dolph and No, sabi nila, hindi ba? Carlo, super low. 2 versus 3. Lamang ngayon na execration. Ito na ata pagbangon ng api, mga tropa. Dahil nakabawi pa ng isa. Pero on drive verticality, mga tropa. Yung Ubik Mania, hindi nila makita yung mga kalaban nila. Blazer bumabawi ba? Pero si Teng nasa harapan niya. 2-3. And execration, unti-unti na nilang nakukuha. Naguluhan yung Ubik Maniac sa rotation ng execration doon. Ang daming mga players na nahuli ng off-guard literal, pero bakbakan pagdating dito. And Teng at si Ram ang nakaisa. Tigisa silang kills, kaso nga lang yung kills coming in from Ubik Maniac is at least making this a 3v2 scenario with very low HP. Si Ram nabuhay pa. C4 has been dropped, and itong engaging fight na to, biglang tatahimik ang mundo. Okay, kalmado lang muna tayo. 2 versus 3, mga tropa, at least lamang pang execration dito. Yung mga tropa natin sa Cavite, gigil na sila. Pero ngayon, sa side nga ng Ubik Mania, kalmado lang yung dalawa. Inaantay lang nila na gumawa ng tunog yung mga players nga na execration dito, tapos babawi na sila. Pero ang importante dito, Bessie, no, parang palitan lang sila ng energy. Kanina, first 3 rounds, Ubik Maniac. And after this, execration naman. So in terms of momentum switch, madali nilang nakuha. Oh, like, pantay pa rin yung laban kung tutusin. Parang nasa talking stage pa rin sila. Sa totoo lang, naghahanapan and mid-control ang nais nila. Alam ni No na maraming tao pagdating dito sa wooden doors. Kaya mas aatras na lang sila and really mag-hold dito sa cross na nakaset para sa kanila. Dahil last 2 remaining players na lang to, may isa pang pwedeng umikot at si Ram yun. Low HP na siya though, at siya pa may hawak ng C4 dito, ah. Paano mo gagawin to? At least, yung oras, medyo matagal pa. Pwede pa silang mag-creep up slowly. But KLP with a quick retaliation with a 2K as well. 42, Ubik Maniac. Yun lang, nahuli nilang Exe. Yun lang. I mean, the plan there was to at least pressure one player dahil alam naman nila yung crossfire. Sa totoo lang, kaso nga lang, yung vents, alam naman natin, super low HP si Ram dito. So really, when it comes to that kind of rotation, hindi mo mabibigla masyado tong Ubik Maniac dahil I think they're also expecting that kind of rotation as well. 2-4, and nakakalamang man sila ng 2 puntos, they cannot be too overconfident pagdating sa mga ganitong klaseng rounds dahil ganon kalalim yung hawak ni KLP, and that's actually the first time they've held it like that. I mean, ito yung mga bagay na expect the unexpected pagdating nga dito sa side ng execution ng Ubik Maniac, no? I mean, the switch up of all the utilities, of all the positioning, and yung kung paano sila mag-roam around the map, talagang huling-huli pa rin nila. Pero pagdating naman dito, it's just the UM getting the hold for themselves, for them to get this map. I mean, ito yung mapang pinili ng Ubik Maniac. So, for execution, they really need to step up. Biglang lumalim din kasi yung hold ng Ubik Maniac. Hindi na-expect ng execration na may isang deep vents. Meron pang isang nagko-control outside mid-doors even, right in front of their faces. It's something na kind of play na you wouldn't expect. That's why execration was punished quite quickly dahil hindi sila prepared sa ganong klaseng scenario. And they have to be dahil papalaki o lalong lalaki yung gap na meron sa scoreline. In terms of gap naman no, kailangan, for execution, kailangan nila ma-close yung gap. Even yung gap rather. I mean,
Talagang kung gusto talaga nilang makuha tong momentum na binubuo nga ng Ubic Maniac to the fact na nasa GR side pa sila. In terms of aggression for execution, feeling ko kailangan ulit nilang gulatin ang Ubic Maniac dito. Kasi the more na slow yung approach din sila, is the more na talaga nakukuha rin talaga ng UM yung map control nga dito and to the site as well that they really need to capture. May full info na dito si Dolpha. Actually, nakita niya ng umentry ng bahagya itong mga players ng Execration, but they're still holding down. Parang magre-rehit ata ulit sila papasok ng B-site ng biglaan dito. Until that smoke dissipates, it's more of a waiting and patience game. And less than a minute left on the clock right now. They took that C4, gonna deliver it to B, together with his teammates. But with this angle na hawak ni Dolphin, sobrang laso nito. Si Teng, super low na. Nakuha pa yun another one from the side of Dolphin. Pero pa pangatlo, mga tropa, pero Tracy for makakabawi siya. KLB with a 2K. Pero Carlo, Dolphin remaining apat pa ang katapat nga niya. Pa yung gamit niya, tatama ba yung first shot? Hindi ata tumama, pero yung nade sa harapan niya. You really need to recover. Pero sabi ni JJ, with a swing and a spray and pray. 6-2, UM, kuhang-kuha na. Grabe yung hold, sa totoo lang. Yung info lang ata na nakuha doon ng Execration was towards Dolph at hindi pa nila mapunish, di nila maipit at all. At sobrang confident ni Dolph sumilip ng gano'n and mag-initiate ng fights dahil alam niyang nasa taas pa niya si KLB na kayang makipag-trade. And speaking of KLB at KLP, tig-isang kills na sila dito. Nasagot naman ng Exe with their own double, but now UM answers back quite fast. Isa na lang ang natitira, si Dracify. 2v1 scenario to. Nasa kanya yung C4, pero pinapalibutan na siya. Lahat talaga sila umiikot na. Pero 1 versus 1, pero yun na nga. Ang bilis na pick-up ang bilis na pick-off nga na ginawa nga dito ni KLB, because that is actually an almost win again for the side of Execration. Put it 7-2 to end the first half. And what a dominating start sa side nga na Ubic Maniac dito, just stopping the aggression of their enemies. But for the side of Execration, I mean, ito yung diba? Score is 3-0 down to 3-2. What a quick turnaround of events na nagawa nga dito ng Execration. And for the side of Ubic Maniac as well, just trying to get on dun sa aggression na pinapakita nga dito ng Texas. Pero pagdating naman dito, Carlo catching one. Pero grabe naman to! Men, si KLB! Diretso lang siya, literal! I mean, they're pretty confident they're gonna get the shots in. And lamang na lamang sila sa puntos na meron dito. But of course, with speed comes inaccuracy, especially in checking corners and making sure ano nga ba yung info na meron ka. That's still X's Execration's round actually na nakita natin doon. Pero isa na naman atang push play ang gustong gawin dito ng Ubic Maniac right now. Napakabilis. Napakabilis sa approach na ginagawa nga dito ng Ubic Maniac. Si KLB man, ginawang luneta ang sub-base. Naiikot niya lahat no? Oo. Nataka nagmamarathon. Yun nga Diyos ko, takbuhan pala gusto nito Pero yun na nga. Ito yung sinasabi nga natin, di ba? The more aggression na pinapakita mo is the less information na makukuha mo rin, mga tol. And the more aggression na kinukuha mo, might as well na talagang tapatan din ng Execration to. And yung sinasabi natin kanina, medyo pressure din kay Carlo kasi kailangan nga talaga na makapitas dito. Pero look at Ram, 12 kills already, top 1 sa ating lobby. Top 1 indeed when it comes to that kills. But again, kailangan din para sa side ng Execration dito maka-hold sila ng maganda, especially sa mga sites dahil napakalalim ng hold nila kung tutuusin. It's really that retake that they wanna pull off here, and una nilang makakatapat syempre si Dracify. Mapapa-atras siya ng bagya knowing maraming utility play ang ibabato sa kanya ng Ubic Maniac dito. Far off actually yung pagkaka-atras niya just to make sure na info lang muna magagather niya and maantay niya yung rotation ng kakampi. And pagdating naman dito, mga tropa, eto na yung pinupush nila. Pagdating naman dito sa UM, handang-handa na rin sila. Pero pagdating naman dito, Dracifer will catch one, just stopping the aggression of their enemies. But look at JJ, one tap to the head. That is dirty na pinakita nga niya. But it's not yet over. Nade kill onto their side. 1 versus 3. KLP will catch one. Dalawa pa katapat mo.
And medyo mahirap nga ito kasi 30 seconds lang ang natitira, tropa. Pero pagdating naman dito, si Ram nag-aantay lang onto that corner. Si Carlo muna makikita nga niya, pero if ever lumalim ka pa, si Ram nag-aantay na sa'yo. Pero ito na, lumabas na, dire-diretso lang sila. Wala sila makita dito kahit isa, pero Ram muna makakapanalo dito sa game na to. 7-5 already. Comeback is real. Medyo Ng first side of execration. 7-4 actually. 7-4, yeah. Medyo naipit yung mga players ng Ubik Maniac pagdating dun sa take nila. Knowing as well na ang lalim nung hawak na posisyon ni Dracifer, yung angle na meron siya, may napitas pa siyang isa. And even with that, may pressure pa na nanggagaling mula sa taas sa control room as well. So, really, wala naman silang control pagdating sa mid doors. Everything and everyone was just flooding a site at that point. Grabe, shoutouts nga pa sa ating direktor. Bang klase. Pero yun na nga, dito naman sa pinapakita nga nila mga tropa, at least yung mga positioning nila dito, yung aggression nila, nag-pay off na. Pero 7-4, yun na nga sa ginagawa nga ng execution ngayon, unti-unti silang bumabawi. Yung second half, hindi pa nakakaisa ang UM, pero what a pick off by KLP. 4 vs 5, make it a hard time nga sa execution na makabawi. Their sniper is really good and we've seen him play sa ibang matches as well, and time again nagpapakitang gilas siya, pero Teng didn't expect na ganun kabilis darating yung ibang mga Resback players mula sa UM, at ngayon it's a 4v3, a fight pagdating sa loob ng A site. Mamamatay dito si Dracifer and si Ram makakapitas pa ng isa, but it's also a fight for this retake scenario na gusto nilang gawin. It's a 3v2, they have the angle pero hindi nila matamaan dahil patago-tago yung ibang miyembro. Hindi mo alam kung saan talaga sila pupunta. Pero pagkapunta naman dito, 3 vs 2 mga tropa. Ram is super low on HP na. Yung dalawa nasa baba. Si Lone nakapitas pa. Si Carlo ang natira. Pero sabi ni JJ, hindi na. 8-4 already. Ubik Maniac is on a roll right now. And for execution, this actually na... Uy, Bessie, naalala ko itong mga ganito ah. Alin? Ginawa ng Sunday Shrooms to ah. Yung mga ganitong score kanina, 8-3 tapos naging 10-8. Ay nako po, napanood ko na to. And for execution, idiretso nila to na 10-8. Pwede ring OT. Pero kailangan nila mapaipanalo to. Kasi next map, mapa na execution. Totoo. This map is a picked map by Ubik Maniac actually, na nakikita naman natin ngayon. Malaki ang gap pagdating sa scoreline, but gaya na sabi mo, Bes, no? Hindi malabo, hindi imposible. Kung nangyari sa first series natin kanina, maaaring mangyari din dito sa execration. There's still a fighting chance, especially coming in from this team. Smoke muna pagdating sa wooden doors natin. And may control din sila pagdating sa vents. Pero ano nga ba magiging desisyon ng UM dito? It's all about the decision making sa susunod nga nila mga laban ngayon. And sobrang crucial ng mga next decisions nila dito, if ever, kasi kung talagang hindi solid yung decisions nila, oh no, yun yung pwedeng maging dahilan ng hindi nga nilang pagkakuha nga ng puntos ngayon. But at least, the decision making of Sol, dito dire-diretso lang siya. JJ nakabawi pa. Dracifer with a 3K already, just stopping the aggression of their enemies. KLP, mag-isa, tatlo magkatapat niya. Nid not gonna catch anyone, pero less than a minute left in the clock. KLP fishing out one as well. Carlo and Dracifer ang natitira. What a shot. 2v1 scenario mula sa kanila. And C4 na-drop pa mismo sa bomb site. So kailangan pang pumasok ulit ni KLP. Kailangan ulit niya makahanap ng space with 34 seconds remaining. Can he get Carlo na nag-aantay lang sa may left side? Will he check? That's the question. He checks ng kaunti lang pero not necessarily, not fully. Nakakatakot na round para sa execration pero natawid nila. Munti ka na yun, men! Diyos ko, pati ako kinabahan doon. Pero execution finally getting that win. 8-5 already. KLP onto that corner. Talagang it's just them
trying to stay alive para makabawi pa sila dito paunti-unti. Daling-daling na yung execution dito. And at least yung approach nila, sobrang fast na. Pero KLB, dire-diretso lang siya. Parang yung ginagawa lang na kanina. Nakatukay pa siya. 30, catching one as well. 4 versus 3. Pero wala nang intro-intro. Pinlant nila yung bomba and yung retake na sa side na execution. Gagawin nila 2 versus 3. Ram dire-diretso. Pero sobrang low na niya. JJ nahuli pa siya. Pero Carlo on that corner. Pero dire-diretso lang din siya. Pero Dolph nakuha pa siya. UM is in a match point already. Ang hirap talaga ng retake scenario mo pagdating sa A-site, especially kung yung dalawang players mo na nagbe-bait and switch na nasa likod ng missile. And ikaw, sobrang open mo pa. And that just allows them to take that advantage, the lead. Lalo na yung match point na hinahanap nila. This is their map and they're showing na kakayanin nila. Execration though, hindi hayaan na mangyari yan. Basta-basta lang. Immediately, they punished 3 players here at the start of the round. As long as you can do it, G lang talaga, laban pa. Pero pagdating naman dito, lamang na ang execution mga tropa. 5 versus 2 already, KLP and Dolph. Talagang medyo struggle to para sa kanila for sure. Carlo nakapitas pa, Dolph 1 versus 5. Pag ito na panalo ni Dolph, mamimigay kami ng e-coin. Oh, double swing? Akala ko sasama pa sa hukay. Akala ko makakadalawa pa siya doon. But again, masyadong maraming katapat, masyado pang maraming buhay para sa side ng execration. 9-6 ang score natin at mabilis na kill mula kay JJ. Harap-harapan na upos ang execration. 3 rin ang napitas agad-agad. Yung smoke nandyan na. Pero yung aggressiveness, hindi mo mapipigilan. Ram pinapaligiran at doon natapos ang game number 1. Isa yon sa pinakamabilis na round na pinakita nga dito ng Ubik Maniac. Actually, hindi lang Ubik Maniac, sa entirety ng araw natin ngayon. Men, sobrang bilis ng approach nila. At yung, for sure, ang execution doon, nagulat na rin talaga. At ito yung bullet factor na pinapakita nga nila di ba? Yung the aggression, the shot calls, the information na nakuha nga nila. Yung tatlong yun, talagang sobrang solid na pinakita nga dito ng Ubik Maniac GT. Pero hindi pa naman tapos yun. Kasi malay mo, makabawi pa ang execution mamaya. And pagdating nga dito sa Ubik Maniac GT, at least